gising na po. Malay. Lamig naman! 2 hours later. Nay, papasok na po ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Magandang hapon, class. Magandang hapon po, Ginang Binonggo. Maupo kayo. Maraming salamat po. So, kahapon, tinalakay natin ang 8 variety ng wika. So, sino ang makapagbibigay ng 8 variety ng wika? Po ba? Ang 8 variety ng wika ay dialekto, idiolect, sociolect, pidgin, etnolect, ecolect, register, at creole. Magaling. Miss Maghanoy, may dadagdag ka pa ba? Wala na po, ma'am. Sige, so pagpatuloy ka. Unang variety ng wika ay dialekto. Ito ay isang versyon ng isang wika na ginagamit sa partikular na rehiyon o lugar. Iba-iba ang salita, tono at pagbigkas depende sa lugar kung saan ito ginagamit. Later. At yun lang ang ating talakayan ngayon. May pagsusulit tayong bukas na gagawin. So maganda kayo, class. Paalam. Paalam po, Ginang Binonggo. Lizel, may naiintindihan ka ba sa tinalakay ni Ma'am kanina? Oo, ang ganda nga ng paksa natin eh. Hindi ko kasi masyadong naiintindihan ang tinalakay ni Ma'am kanina. Manood ka na lang ng video sa YouTube. Sige. Paalam, Lizel! Paalam din sa'yo. Bye! Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay papakita namin ng iba't ibang variety ng wika sa Pilipinas. Ang wika ay hindi lamang paraan ng pagkikipag-usap. Ito ay sumasalamin ng ating kultura at pagkakakilanlan. Kaya't simulan natin sa unang variety ng wika. Ito ay dialekto. A few moments later. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang uri ng variety ng wika at ito ay idiolekto. Ang idiolekto ay natatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao kasama ang paboritong salita, tono at estilo. Narito ang halimbawa. Guys! Sa Sabado na, di ba? Alam niyo ba? Budget lang, di ba tayo? Sige, G. Saan kayo pupunta? Beach trip? Or chill lang sa park? Hala! Excited na ako! Gusto ko yung low-key lang. Pero, selfie time dapat, ha? Game! Pero wait! Don't forget ha, magdala tayo ng snacks at drinks. Para super kailangan natin yon.
Go best! So, ako na bahala sa color at let's make it fun, guys! Yay! Can't wait! This will be epic! Ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong variety ng wika at ito ay socialite. Ang socialite ay ginagamit sa partikular na grupo o komunidad. Madalas itong ginagamit ng mga estudyante, grupo, at mga tao may parehong interes. Narito ang halimbawa. Ano ba yan? Ang hina mo naman po. Yan. Nasa lang. Yung mix! Ngayon, dadako naman tayo sa pang-apat na variety ng wika at ito ay pidgin. Ang pidgin ay pansamantalang wika na nabubuo kapag ang dalawang tao na may magkaibang unang wika ay nag-uusap at gumagawa ng kombinasyon para magkaintindihan. Narito ang halimbawa. Miss! Yes! How much this gulay? This one? Gulay! Yes. 10 pesos only! Fresh! Oh, you buy streams? Yes, and you also give back? Yes, I give back. You want tomato also? Cheap, very! No tomato, no, only gulay. Thank you. Okay. Thank you. Ngayon, dadako naman tayo sa panglimang variety ng wika at ito ay ethnolek. Ang ethnolek ay paraan ng pagsasalita na nagmula sa pangkat etniko. Ito ay sumasalamin ng kultura at identidad ng isang grupo. Narito ang halimbawa. Uy, guys, alam niyo ba sa Tausog, ang bangsa ay ibig sabihin ay pamilya. Talaga ba? Sa Bicol naman, ang Uragon ay nangangahulugang matapang umagaling. Sa Ifugao din naman, botad ang tawag sa kanila pagkaliwang. Talaga ba? Grabe no? Ang dami pala ang salitang magkakaiba no, na hindi pa natin alam. Oo nga. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-anim na variety ng wika at ito ay ecolect. Ang ecolect ay salitang karaniwang ginagamit sa loob ng tahanan o pamilya. Ito ay pang-araw-araw, informal at nagpapakita ng pamilyang konteksto. Narito ang halimbawa. Aldrin, boy ko ngayong tabo sa banyo. Sandali lang ate, tapusin ko na ito pampers ni baby. Uy, bilisan nyo! Lalamig na yung ulam, oh! Ngayon, dadako naman tayo sa pang-pitong uri ng variety ng wika at ito ay register. May 5 uri ang register. Ito ay formal na register, di-formal na register, nananatiling register, konsultatibong register, at intimasyang register. Narito ang kanilang mga halimbawa. Magandang araw sa inyo lahat. Ginoong Santos. Ano kayo? Salamat po. So, ngayon ay tatalakayin natin ang halaga ng wika sa kombinasyon. Upong Ginoong Santos, handa na po kami. Uy, grabe yung lakad natin kahapon. Oo nga, sobrang nakakapagod. Pero, ang saya. Inilibig ko ang Pilipinas, aking lupang silangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupop ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas. Magandang araw po, Dok. Magpapatika po ako. Tungkol po ito ay kasi may bumabara po sa lalamunan ko, Dok. Bakit? Mahirap ba kapag huminga? Opo, Dok. Pag huminga po, sobrang sakit po.
Abi, pasabay naman ako mamaya ha. Oo naman, kuya. Ako bahala sa'yo. Ngayon, dadako naman tayo sa panghuling variety ng wika at ito ay Creole. Ang Creole ay nagsimula bilang pidgin, ngunit kalaunan ay naging kompletong wika at ginamit bilang unang wika ng isang komunidad. Narito ang halimbawa. Mera ustedes ay minuto el Plaza Ahura. Si, taando kita alam tumaw sa rason mo. Ta compra yung pandesmis ng biyo. Yun lamang po, maraming salamat. Sana ay meron kayong natutunan sa ating video ngayon. Tandaan natin ang kahalagahan ng uri ng variety ng wika sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Paalam! Naiintindihan ko na. Ito pala yun. Naantok na ako. Magbibihis muna ako para matulog.